Punta tayo sa Rebecca Church Cathedral, nakikita nating si Isabel ay nagsusuka ng dugo, nandyan naman si Damian para alalayan ito. Tinatanong ni Damian kung bakit laging malamig ang kwarto na ito. Sinasabi ni Cases na ang kanyang pagbabalik ay lumipas ng 1 linggo sa hindi inaasahan. Sa isip-isip ni Cases na lumala ang kondisyon ni Miss Isabel noong panahon na yon. Baka masyadong mataas ang inaasahan niya, sinasabi ni Damian na maaga niyang natapos ang mission niya. At ang dahilan kung bakit siya na-late, ay dahil sa nagstay siya sa Ethnal Kingdom upang makita si Mr. Greed at humiling na bumisita siya dito. Sa isip-isip ni Cases na si Mr. Greed, ibig sabihin niya ba ang tagapagligtas ng Rebecca Church? Pupunta siya dito, si Pascal, ang kandidato ng Papa na kasalukuyang namumuno, dating pinuno ng Juder Church. Meron din siya na legitimacy sa posisyon dahil sa pagiging anak ng 5th Pope, France, at siya ay may suporta sa kanyang ama, isang Duke of the Empire. Sinasabi ni Damian na kung magiging Pope ang isang katulad niya, na ginagamit lamang ang Rebecca Church para sa kanyang sariling interes, magiging bangungot na ito parang Grey Vigo. Maghintay lang siya ng konti, Isabel Chan, magiging Papa siya kahit anong mangyari at ililigtas ang mga anak ni Rebecca. Pero ang determinasyon ni Damian na protektahan sila ay walang iba kundi Navete. Sinasabi ni Damian na gusto nilang hanapin niya at wasakin ang isang templo ng Yatan sa mahalagang panahon ng kampanya na ito, hindi naman natukoy kung saan ang lokasyon nito. Hindi ba dapat maging patas ang konseho ng mga elder? Bakit sila nakapanig sa iisang kandidato? Sinasabi ng elder na hindi niya ba sinabi na sasamahan niya ang mga misyon ni Isabel? At lalaban siya sa pagka-pope, sinasabi ng isang elder na maaari niyang ibigay ang isa o ang iba kung sobra na para sa kanya. Sa isip-isip ni Damian na kung masyado siyang nakafocus sa eleksyon ng kandidato, si Isabel ay kailangan gumawa ng mga misyon, at kung pipiliin niya gawin ang misyon, diyan na ang magwawakas ang daan niya para sa kanyang candidacy. Gagawin ng konseho ang kahit anong kailangan para patayin si Isabel upang maibigay nila ang Liefeld Spear sa bagong may-ari. Ang maaari niya lang piliin ay ang protektahan si Isabel. Naiinis at sinasabi ni Damian na naiintindihan niya. Aalis na agad siya. Sa isip-isip ni Damian na sinabi na sa kanya ni Mr. Grid ang kanyang pag-alis kahapon, pero 3 araw ang inaabot kapag nanggaling sa Riden, kahit tumakbo siya ng walang tigil. Hindi niya ba kaya magprotekta sa sarili niyang kapangyarihan? May dumating at sinasabi nito na huwag siyang umalis. Sinasabi ni Isabel na Mr. Damian, gagawin niya ang misyon. Sinasabi ni Damian na bakit siya lumabas sa kwarto. Isabel Chan, kailangan niya lang magtiis ng 3 araw pa, para mabuhay siya. Sinasabi ni Isabel na taos-puso siyang nagpapasalamat, at maging susunod na Papa, Mr. Damian, siya lang ang makakapagligtas sa mga bata na kapaspalad. May dumating at sinasabi nito na isang luha, walang iba kundi para sa kanya. Si Pascal pala ang dumating at sinasabi nito na heto ang naisip niya, bilang kalaban niya, magkakaroon siya ng ilang sukat kung gaano siya katatag. Magdadala ba sila ng kahihiyan sa kanilang simbahan sa pagsisikap na maging isa sa kanilang kandidato ng Papa, sa ganitong kababaw na desidido, Damian? Sinasabi ni Isabel na ang lakas ng loob niya para insultuhin ang proxy of the goddess ng Rebecca Church. Kalapastanganan nito, sinasabi ni Pascal na kung anong klaseng ugaling yan. Nakalimutan niya na ang lugar niya, malakas ang loob niya dahil siya ang divine artifact at tinatawag na anak ng Diyos, di ba? Lahat sila ay isang kagamitan ng digmaan para sa pangunahing simbahan. Hindi na kailangan ng isang sandata gamit ang bibig o utak na nakadikit dito. Galit na sumisigaw si Damian at sinasabi nito na tumigil na siya. Sinasabi ni Pascal na sige, sigaw niya lang ang lahat ng gusto niya. Iyan lang ang maaari niyang gawin sa sandaling ito, kung tutuusin. Nanggagalaiti sa galit si Damian kay Pascal. May isa pang dumating at sinasabi nito na ang Senado ba ang uri ng pag-iral na nagsama-sama para harsing ang isang tao lang. Nag-aalala siya at nakakaramdam na siya ng pagka-boring. Si Greed at si Heroy ang dumating at sinasabi ni Greed na paano kung gagawin nilang ang kanyang ginagawa na pag-harass ngayon, ng isang tao. Tuwang-tuwa at napapaluha si Damian, dahil dumating na si Greed. Sinasabi ni Greed na gumaganap siya ng mabuti, mas mabilis siya dumating sa inaakala niya, di ba? Kumuha siya ng wyvern. Nagtataka at sinasabi ni Pascal na sandali lang, bakit siya nandito? Sinasabi ni Greed na pumunta siya dito, para maging backup. Kahit sino ang mag-istorbo kay Damian dito, siya ang bahala sa kanya. Nagtataka at hindi ito makapaniwala sa naririnig niya. At sumang-ayon na lang siya sa mga pinagsasabi ni Greed.
Sinasabi ni Huroy na ang ibig sabihin, mula sa panahon na ito, si Greed ng Riden, ang duke ng Etnal, magiging bilang isang guardian ni Damian, the goddess proxy. Naiinis si Pascal at sa isip-isip nito na anong klaseng kasulatan yan. Hindi siya makapaniwala na may ganito si Damian, ang taong ito ay hindi lamang maseseld ang mga divide artifact, ngunit isa rin siyang bayani sa mga tagasunod matapos magpatupad ng parusa sa naunang papa. Ganung paman, ang dahilan niya kung bakit pinatay niya si Dravigo noon ay para makakuha siya ng blessing na kailangan niya sa mineral niya. Walang duda pumunta siya dito para makahanap ng ibang uri ng benepisyo. Kung kaya niyang punan ng pagiging kasakiman niya, pwede niya siyang papuntahin sa panig niya. Kung ginawa niya ito, ang pagiging susunod na papa ay kanyang makukuha. Higit pa dyan, maaaring niyang unsealed ang lahat ng 3 divine artifacts. Ito na ang perpektong pagkakataon para iwan niya ang kanyang mark bilang pinaka-greatest pope sa kasaysayan. Sinasabi ni Pascal na welcome, hinihintay niya silang lahat, Sir Greed, ang bayani na nagligtas sa Rebecca Church. Sa isip-isip ni Greed na isa siyang ahas, inalipusta niya siya sa mukha niya at ibinalik niya yun ng nakangiti, naaalala niya pa ang pagngisi na nakapalitada pa sa kanyang mukha matapos niya kunin ang Holy Light Armor sa kanyang hawak. Sinasabi ni Pascal na naging duke siya ng Etnal Kingdom. Maghahanda siya ng mga regalo at banquet para sa kanya. Tumatawa at sinasabi ni Greed na isang regalo, inaasahan niya. Naiinis at sinasabi ni Damian na iniisip ba niya na tuksuhin si Greed sa yaman. Alam niya kung anong uri ng tao si Mr. Greed, masama ito. Nasaktan si Pascal sa pagkakahawak ni Greed sa kanya. Sinasabi ni Greed na ang lakas ng loob ng isang pope candidate na makipagkamay sa isang duke ng isang kaharian. Ang isang ganitong kawalang galang, hindi ba siya nagdadala ng kahihiyan sa Rebecca Church? Sa isip-isip ni Pascal na ang lakas ng loob ng walang kwenta na duke na ito na may maliit na kingdom na sabihin ito sa kanya, sa isang miyembro ng empire. Tinatanong ni Pascal kung bakit siya gumagawa ng ganitong gawa ng aggression, sa isip-isip ni Greed na huwag niyang pigilan. Pascal, halika dito, I'll scratch you, hanggang makita ang totoong ugali niya. Galit na galit si Pascal at sinasabi nito na pigilan niya siya, may biglang dumating na isang Red Knight para pigilan ang ginagawa ni Greed kay Pascal. Banitawan na ni Greed ang kamay ni Pascal at sinasabi nito na masaya ito. Sinasabi ng Red Knight na pagmasdan niya ang kanyang pulso kung wala siyang gusto na pagnanasa dito, kung ako siya. Kami yan, ang 30th Knight of the Red Knights, na ipinadala ng Saharan Empire upang tulungan si Pascal. Sinasabi ni Pascal na magpapanggap siya na hindi nangyari ang kawalang galang ngayon, Duke Greed. Sinasabi ni Greed na I guess na hindi siya pari para sa wala, sa pasensya niya, feel free na pumunta sa kanya kung may reklamo siya. Sa isip-isip ni Pascal na ang lakas ng loob niya na insultuhin siya sa ganitong paraan, gusto niya siya patayin agad. Ngunit dapat siyang maghintay hanggang matanggal niya ang mga seal sa divine artifacts. Sinasabi ni Pascal na aatras siya para sa araw na ito. Sa susunod, batiin kita ng nakangiti, Goddess Protection. Ikaw ay makakatanggap ng proteksyon mula sa Diyos na Rebecca. Kung ikaw ang unang aatake, ang Goddess Curse ay mag-activate sa attacker. Goddess Curse ang kasawian ng estado ay malilikha. Sa isip-isip ni Greed na may ganyan siya, so high-level priest NPC talaga siya. I guess si Dravigo talagang ay iniwan ng Diyos. I provoke him on purpose dahil napakahirap isipin na ang kasawian ay mabibilang bilang isang epekto ng katayuan. Ngunit iyon ay ilang pasensya, hay naku, hayaan niya na lang. Nagawa niyang iwasan siya ng kaunti, kaya hintayin niya na lang siya ng walang ansi. Sinasabi ni Isabel na matagal din sila hindi nagkita Mr. Greed. Napalingon dito si Greed at tinignan niya kung sino yung nagsalita. Sa isip-isip ni Greed na dapat malaki ang galit niya sa kanya. Siya ang dahilan na kinailangan niya magdusa ng sobrang sakit. Humihingi ng paumanhin si Greed kay Isabel. Sinasabi ni Isabel na huwag siyang humingi ng paumanhin. Naligtas niya ang kanyang kaibigan at ang simbahan at sa pagtanggal niya sa shield ng spear. Sa isip-isip ni Isabel na siya ang nagsabi sa kanyang na siya ang isang taong kaya kumilos ng kanyang sarili. Hindi isang sandata na para pumatay, kundi isang taong na kaya magprotekta. Hinayaan niya siya na ipanganak muli, dito lang siya at gustong makita siya muli, at ito pa ang ipapakita niya. Pagsisisi lang ba ang naramdaman niya sa kanya? Sa isip-isip ni Greed na umiiyak pa nga siya. Siguradong nasasaktan pa rin siya ng husto, pamayat na rin siya. Sa isip-isip ni Damian na si Isabel Chance ay naghintay ng matagal kay Mr. Greed mula ng araw na yun.
Pakiusap niya na maabot sa kanya yung feelings niya. Siya ay walang higit pa sa isang side character na nagpoprotekta sa mga anak na babae ni Rebecca mula sa likuran. Gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan para makasigurado na magkasama ang magiging pangunahing tauhang na babae at ang pangunahing character, Isabel Chan. Sinasabi ni Heroy na huwag siyang mag-alala, hindi mangyayari ang inaakala niyang mangyayari. Sinasabi ni Damian na pero si Isabel ang pinakamagandang tao. Sumagot si Heroy na hindi, talaga, hindi siya ang tipo ng Panginoon niya. Tinatanong ni Greed na dito na lang ba sila tatagal? Bilis, akayin siya sa lugar kung saan niya pwede tignan ang Liefeld Spear. Nagdarasal si Pascal at sinasabi nito na Diyos Rebecca, bigyan siya ng liwanag ang isang tanga na lingkod na ito. Sa kanyang liwanag, ililigtas niya ang mga mahihina at magbibigay ng parusa sa mga masasama. Sa isip-isip ni Pascal na hindi siya nakumbinsi kahit kaunti sa pag-asam ng pinakamayaman. Parang may close relationship siya kay Damian noon. Ngunit ang tanging tatagal magpakailanman ay pananampalataya. I wonder kung hanggang kailan magtatagal ang isang bagay na kasing babaw ng pagkakaibigan. Kaya ganito ginagamit ang secret treasure ni Dravigo. I'll give you more and more hanggang sa hindi niya maiwasang hayaan ang matamis nitong bango na maakit ka sa pagtanggap ng kamay niya. Sinasabi ni Pascal na punan ang mga chest ng sapat na ginto upang punan ang napakalalim na kasakiman niya. Sinasabi ni Camilla na hindi ba mas mabuti na patayin na lang siya? Baka mabaigo sa pagpapanalo sa kanya. Sinasabi ni Pascal na walang pagkakataon ng mabigo, dahil ang kanyang tunay na ugali ay nasa katakawan. Hindi rin nila maaaring kalabanin ng isang taong maaaring magtanggal ng mga shield sa tatlong banal na artifact. Sa isip-isip ni Camilla na hindi, ang taong yan ay isang mababaw na hayop. Hindi siya pwede paamuhin, magiging isang malaking abala kung ang isang taong nagustuhan na ng mga tagasunod ni Rebecca ay magkakaroon din ng kapangyarihan. There's no way na pwede na lang niya na gawin ang gusto niya kung gumagawa siya ng misyon na binigay sa kanya ng kanyang kaharian na Emperor, ang maging papa si Pascal. May tinawag si Camilla at pinapalabas niya ito, lumabas siya Crow. Tinatanong ni Camilla na nakita niya si Greed kanina di ba? Kailangan siyang patayin sa lalong madaling panahon. Kaya niya ba? Sa isip-isip ni Camilla na personal assassination squad ng Emperor na si Crow na binigay sa kanya. Narinig niya na may mga skills sila para magbanta sa kanilang mga Red Knight. Dahil ang mga greatest assassins na si Doran at Kasim ay hindi na matagpuan, ay suppose sila ngayon ang greatest assassins for all intents and purposes. Sinasabi ni Crow na anong klaseng walang kwentang tanong. Kaya niyang patayin siya ng kahit siya ay mas matalino. Bukas ng umaga, ibibigay niya ang ulo niya sa rebulto ng Diyos sa Rebecca. Nasa kwarto na sila ni Isabel at sinasabi ni Greed na ano ang lugar na ito. Wala kahit anong bagay kundi isang kama lang, kahit fireplace wala man lang. Mag-yelo siya sa lugar na ito hanggang mamatay siya sa taglamig. 10 minuto lang siya dito at maaaring na siyang magkaroon ng pulmonya. Sa isip-isip ni Greed na kaya sinabi nila na hindi na kailangan freitohin ang mga bata na ito. Bini-brainwash nila mula sa kapanganakan tungo sa pagsunod at pagtutol na parang armas, sa hindi makatarungang paraan. Sobra para sa kapayapaan at kabutihan, walang pagkakaiba sa kanila ang Yatan Church. Sinasabi ni Lowell na ang kasalukuyang Rebecca Church ay lubos na nakalubog sa kanilang paghahangad para sa materialistic na benepisyo, ganun ang kapangyarihan nila, mula pa sa paghahari ni Dravigo. Si Pascal ay anak ni Duque Chiirita, na isang noble na may malaking impluensya sa empire. Kung siya ang magiging papa, I assume this state will only get worse. Sa isip-isip ni Greed na tulad ng iniisip niya, ang nag-iisang tao na maaaring pumalit sa bulok na iglesia na ito mula sa loob ay si Damian, na nagmamahal at nag-alaga sa mga anak ni Rebecca. Sinasabi ni Greed kay Damian na magsimula agad ng kampanya, at siguraduhing ipahayag ng madalas na siya ang kanyang taga-suporta, gumawa ng tamang talumpati sa kampanya, dinala niya dito ang isang pro para dito, para lang dyan, Heroy. First in orator rankings, excited si Heroy at sinasabi nito na binigyan siya ng misyon ng kanyang Panginoon. Sa isip-isip ni Greed na ang trabaho niya naman dito ay mag-shield ng Liefeld Spear. Gusto niyang kapwa iligtas si Isabel at protektahan ang puso ni Damian. Kailangan niyang maunawaan ang make-up ng isang item para i-seal ito, kaya talagang kailangan niya gamitin ang disassembly at assembly dito, ngunit sa kasalukuyan, si Isabel lamang ang nakakahawak dahil sa white transformation ng spear. Kapag binitawan niya ang spear, mamamatay siya, kaya ang maaari niya lang gawin sa sandaling ito ay observation,
at imposible na tataas ng 100% ang kanyang pag-unawa sa isang item sa pamamagitan lang niyan, steal. May isa pang dahilan kung bakit niya ito susubukan. Ang kanyang ikalawang klase na quest, kung saan kailangan niyang lumikha ng soul vessel pagkatapos makatanggap ng blessing para sa Pavrainium mula sa ika-4 na Diyos, malamang na-hold na ng 1 taon ngayon. Naging imposible na ang progress, pero hindi pwede na gumawa ng quest ang mga developers na ito para ma-block off katulad ng ganito. Dapat magkakaiba sila ng pamamaraan upang matupad ito, at ang sealed sa spear na ito, na siya lamang ang maaaring magtanggal, ay isang bagay na inayos ng system, upang mabuksan ang daan para sa naka-block off class quest niya. May nagsalita at kinakausap si Isabel at sinasabi nito na Isabel ang pinakamamahal niyang anak. Maniwala siya sa kanya, sinasabi ni Grid na may kapangyarihan siya na nahihiya sa loob niya na hindi niya pa na-awake.